Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Bukas si Senator Bongo na dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa war on drugs. Aniya, handa siyang depensahan ang sarili at ang kampanya ng nakaraang administrasyon laban sa iligal na droga. Pero nauna na niyang itinanggi ang kahit na anong pagkakasangkot sa naturang mga operasyon. Pinasinungalingan dinigo ang umano'y reward system sa mga napapatay na kasama sa mga isiniwalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Sa ngayon, pinag-aaralan na raw ng kanyang legal team ang posibleng pagsasampa ng kaso laban kay Garma. Kasunod nga po ng mga pasabog na testimonya sa Kamara ng ilang dating opisyal ng Administrasyong Duterte tungkol sa war on drugs, gagawin na raw itong basehan ng Department of Justice sa binubuong kaso. Target nilang panagutin ng mga nasa likod ng umano'y drug war style sa Davao City base sa revelasyon ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa telepono si Ria Fernandez. Ria, ano ba ang mga susunod na hakbang daw nitong Quadcom? Testimonya sa nakaraang pagdinig ng dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na si Royina Garma tungkol sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ito raw ang gagawing basehan sa preliminary investigation at pagbuo ng kaso ng Department of Justice para panagutin ang mga nasa likod nito. Bukas din ang House Quad Committee na maglabas ng partial report kung kakailanganin. Ayon kay Quadcom Lead Chair at Surigao del Norte 2nd District Congressman Ace Barbers, posibleng matapos na nila ito sa susunod na linggo. Pero hala na raw ang DOJ kung pasok bang maging state witness para sa kaso si Garma. Kung tungkol naman sa usapin ng International Criminal Court, wala raw silang isusumiteng kahit anong dokumento dahil hindi naman daw parte nito ang Pilipinas. Kung gusto raw nila ay panoorin nila at i-transcribe na lang ang mga pagdinig ng Quadcom online. Sa gitna nito, aminado si Barbers na maski sila nagulat sa naging mga revelasyon ni Garma nitong Biyernes. Kabilang ang umano'y reward system sa mga napapatay noon sa drug war at ang pagbabase nito sa kalakaran noon sa Davao City. Gayunpaman, hindi naman daw ibig sabihin nito ay totoo na agad ang mga isiniwalat ni Garma. Kailangan daw ng mga karagdagang testigo para patunayan ito. Ruth? Ria, yung binabanggit mo na kailangan ng mga karagdagang testigo, kasi I'm not sure kung nakarating na rin dyan sa kanila, sa mga congressman or dyan sa press con kanina na sabi nga ni Senator Bongo, handa raw siyang humarap dito sa Quadcom. Isa ba siya sa posible nilang maimbitahan o may reaction na ba sila dyan? Si Senator Bongo, kabilang siya sa mga nabanggit ni Colonel Garma noong makaraang pagdinig noong Biyernes. So actually, sabi sa atin ni Barbers, lahat ng mga nabanggit ay iniimbitahan nila sa pagdinig. At alam naman natin na hindi lang si Senator Bongo, pati si Senator Bato de la Rosa na dating PNP chief ng Administrasyong Duterte at maging si Pangulong Rodrigo Duterte, meron na daw yung mga standing invitation mula sa Quad Committee. So hanggang ngayon, bukas pa rin naman daw yung invitation na yun at tiniyak ni Barbers na ibibigay nila yung karampatang kortesiya sa mga dating opisyal ng Duterte administration. Bukod sa kanila ay kasama rin daw sa mga iimbitahan nila Barbers yung nabanggit ni Garma na si Ermina Espino o mas kilala bilang Muking. Ito daw yung sinasabing pinagkakatiwalaang aide noon ni Senador Bongo nung siya pa ay Special Assistant to the President ni dating Pangulong Duterte. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez. Sa ibang balita, ito mga abiso sa mga kapatid nating motorista, humabol na po kayo sa pagpapagas ngayong araw. Halos 3 piso ang taas presyo sa petrolyo bukas. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 2 pesos and 70 centavos ang itataas ng presyo ng diesel kada litro, 2 pesos and 65 centavos naman ang dagdag sa gasolina, habang tataas din ng 2 pesos and 60 centavos ang kada litro ng kerosene. Ito na ang ika-4 na sunod na linggo ng pagpapatupad ng oil price hike. Ayon sa Department of Energy, dahil pa rin yan sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at ang pananalasa ng Hurricane Milton sa Amerika. Sa kabila yan, tiniyak ng mga transport group na malabo pa silang humirit ng taas pasahe sa ngayon, pero hihiling daw sila sa Department of Transportation ng fuel subsidy para sa mga tsuper.
Kinwestiyon ni Senator Ivy Marcos ang DSWD sa kanilang pagharap sa budget hearing sa Senado tungkol sa libo-libong mga empleyado nila na hindi pa nareregular hanggang ngayon. Ayon sa Senadora, tila ba nagiging number one violator raw ng ENDO o End of Contractualization Law ang ahensya. Ayon sa Department of Budget and Management, 16,000 na ang na-convert mula sa contract of service sa contractual positions doon sa DSWD. Sabi rin ng ahensya, pipilitan nilang maihabol ngayong taon na ma-convert ang nasa higit 6,000 pa nilang empleyado mula sa contractual employment. Sinisikap din daw nila na ayusin ang papel ng iba pang mga social worker na nagtatrabaho sa labas ng 4-piece program. Sa Clark Port, Pampanga, nasa batang higit 8 milyong pisong halaga ng ecstasy tablets na itinago sa kahon ng kape. Napansin raw ng Bureau of Customs ang kahina-hinalang shipment matapos idaan sa X-ray inspection. Nang buksan ng mga kahon, tumambad ang halos 5,000 tableta ng ecstasy. Ayon sa Customs, galing ang package sa Netherlands na turnover na ang iligal na droga sa PDEA. Nilinaw naman ng Department of Education na hindi pa agad ipatutupad ang pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue sa pagtuturo mula kindergarten hanggang grade 3. Maglalabas pa kasi ng Implementing Rules and Regulations o IRR para rito. Sa ilalim ng batas, ibabalik na sa Filipino at English ang wikang gagamitin sa pagtuturo sa mga estudyante at hindi na mother tongue o unang natutunang lengguwahe. Ilan sa halimbawa nito ang salitang Tagalog, Kapampangan, Iloco o Bicol. Una nang tinutulan niya ng ilang grupo ng mga guro. Mas madali ro kasing makapagpahayag ang mga estudyante sa kanilang silid-aralan kung gagamitin ang kanilang mother tongue. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, ang dapat gawin ay mas palakasin pa ang paggamit ng mother tongue sa pag-aaral para maging epektibo ito. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Dahil sa pananermon, pinatay ang isang ginang sa Kidapawan City, Cotabato. Ang suspect, sariling anak ng biktima. Base sa investigasyon, pinagsabihan daw ng biktima ang suspect tungkol sa pagtatangka niyang sunugin ang sarili nilang bahay nitong Sabado ng gabi. Pero napiko ng suspect at pinalo ng kawayan sa ulo ang kanyang ina. Bago tumakas, sinaksak pa sa leeg ang biktima. Naaresto ng suspect na aminado sa nagawang krimen. Mahaharap siya sa kasong parricide. Sa Amerika, nasawi sa kanyang mismong kaarawan ng isang Pinay na senior citizen sa Tampa, Florida dahil sa pananalasa ng Hurricane Milton doon. Kinilala ang biktima na si Luisa Santos, 73 anyos. Ayon sa pamilya ng biktima, October 10, nang mabagsakan si Santos ng malaking sanga ng puno habang naglilinis ng bakuran. Matapos ang pananalasa ng bagyo. Sinugod pa raw siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Sa huling tala, may mahigit 170,000 na Pilipinong nakabase sa Florida. Good news naman tayo para sa mga kapatid nating senior citizens. May 5% discount po kayo sa inyong Maynilad water bill. Effective immediately ang diskwentong yan para sa kahit sinong senior citizen na may residential o semi-business account sa Maynilad. Pero hindi dapat lalagpas ang buwan ng konsumo sa 30 cubic meters. Isang senior citizen lang bawat account ang pwedeng makakuha ng discount. Kung hindi naman nakapangalan sa senior citizen ang account, pwede pa rin mag-apply para sa discount pero kailangang may approval ng Maynilad Zone Specialist. Valid ang discount sa loob ng 1 taon. Ang chairman po ng Maynilad na si Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Estudyante patay matapos mabangga ng motorsiklong minamaneho ng pulis sa Dumaguete. 2 notorious umanong magnanakaw arestado matapos mang-hold up sa Rizal. At K-pop idol Sung Han hindi na matutuloy ang pagbabalik sa grupong Rise matapos itong almahan ng ilang fans. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.